Maligayang pakikinig sa isa na namang pag-aaral sa Mini Bible College habang isa-isa nating sinusuri ang mga aklat ng kasulatan. Kasalukuyan nating sinusuri ang Ebanghelyo ni Mateo. Gumugol tayo ng maraming sesyon sa pagsusuri at paglalagom ng sermon sa bundok na nakatala sa Mateo 5, 6 at 7. Sa sandaling ito, itutuon natin ang ating pansin kung papaano maipamuhay ang mga prinsipyo ng Diyos sa ating mga relasyon. Makinig tayong mabuti sa ating guro para sa aralin na ito sa programa na may bilang NTS Ikasyam at pinamagatang Katuwiran sa Pakikipagkapwa-tao. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Halley. Mga mahal naming tagapakinig, sa sesyon sa araw na ito, tatalakayin po natin ang pinakamahirap na bahagi ng kasulatan sa pinakadakilang panayam ni Jesus. Samahan po natin ang ating guro, ang ating Panginoon. Sinabi po niya, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay, kaya't sinumang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito, at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sinumang tumutupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskreba at mga pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." Yan po ay matatagpuan sa Mateo, Kabanatang 5, talatang 17 hanggang sa 20. Itong binasa ko ay kung papaano nagsimula ang pinakamalaking bahag ng sermon sa bundok. Ngayon nakita po natin sa mga nakaraang mga sesyon, sa sermon sa bundok na ang pangunahing turo ng sermong ito ay makikita sa mga mapapalad na mga saloobin. At ang natitirang bahagi ng sermon sa Mateo Kabanatang 5, 6 at 7 ay mga aplikasyon. Ito po ay mga mahalagang aplikasyon. Sa bahagi po ng banal na kasulatan na aking binasa kanina lamang, sinasabi po sa atin ng Panginoong Hesus ang dalawang bagay. Una, sinasabi niya sa atin ang bagay tungkol sa kanyang mga alagad na maging kanyang mga solusyon at kanyang mga tugon. Sinasabi po ni Hesus sa atin na dapat ang kanyang mga alagad ay matuwid. Marami pong mga tao ang naguguluhan tungkol sa pansariling katuwiran o kabanalan. Sinabi po ni Jesus, "Kung nauunawaan ninyo ang aking itinuturo sa tuktok ng bundok, maging matuwid kayo at hihigitan ng inyong pansariling katuwiran ang katuwiran ng mga eskriba, pariseo at mga tagapagturo ng kautusan." Yun po ay sinasabi sa Mateo Kabanata 5, talata 20. Ang pangalawang bagay naman na sinasabi sa atin ni Jesus ay tungkol po sa kanyang filosofiya ng kasulatan. Ngayon, gaya ng iba pang katuruan doon po sa tuktok ng bundok. Kaibigan, kailangan mong tumingin sa paanan ng bundok at sa mga tao sampu ng kanilang mga problema. Pakatandaan po natin na ang aplikasyon ng mga katuruan sa tuktok ng bundok ay maipapahayag lamang kapag bumaba tayo sa paanan ng bundok, sa mga tao, kung saan binabago ng mga katangian ng mga mananampalataya ang mga paganong kultura nitong ating mundo. Ito po ang personal at devosyonal na aplikasyon ng lahat po ng mga katuruan ito. Mga mahal naming mag-aaral, ang sinasabi ni Jesus dito ay ganito, "Nakita ba ninyo ang lahat ng mga tao sa paanan ng bundok? Hindi kayo magiging mga solusyon at tugon sa kanilang mga problema, malibang kayo ay matuwid. Kaya naman dapat kayo ay maituwid at dapat ninyong gawin ang matuwid kung nais ninyong maging isa sa aking mga solusyon at isa sa aking mga tugon."
Napakaliwanag po itong sinasabi ng Panginoon. Sinasabi pa niya ang ganito, mayroon akong filosofiya tungkol sa kautusan ng Diyos. Kapag binabanggit po niya ang kautusan ng Diyos, tinutukoy niya ang banal na kasulatan. Sa puntong ito, wala pang bagong tipan. Sa makatuwid kapag binabanggit ni Jesus ang kautusan at mga propeta o ang kautusan ng Diyos, tinutukoy niya ang tinatawag natin ngayong lumang tipan. Ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad dito ay ganito, kapag buwaba kayo sa mga tao at nais ninyong maging bahag ng aking solusyon at tugon, kailangang nauunawaan ninyo ang kasulatan. Kailangang nauunawaan ninyo kung papaano gamitin ang kautusan ng Diyos. Dito po sa malaking bahagi ng Mateo, Kabanata 5, 6 na beses na sinabi ni Jesus ang ganito, sinabi noon, ngunit sinabi ko sa inyo ngayon. Nang lumapit sila sa bahaging ito ng sermon sa bundok, maraming tao ang naniwala na sinusubukang mahigitan ni Jesus si Moses. Naniniwala sila na sinasabi ni Jesus, itinuro ito ni Moses, ngunit ngayon sasabihin ko sa inyo ang totoong mga salita. At naniniwala sila na ang mga salitang ibinigay ni Jesus ay sumasalungat kay Moses. Kaya naman, nagkakaroon ng problema ang ilang mga tao at tinatanong nila, bakit pa natin kailangan basahin ang lumang tipan kung ito ay ginawang laos ni Jesus? Kung babasahin mo ng maingat ang bahaging ito ng Mateo Kabanata 5, mauunawaan mong hindi ginawang laos ni Jesus ang lumang tipan. 6 na beses na sinabi ni Jesus, lahat ng itinuturo ko ay ganap na sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Datapwat ang aking mga turo ay hindi sasang-ayon sa mga turo at tradisyon ng mga eskreba at pariseo. Gayon po ang sinasabi niya. Mga mahal naming tagapakinig, saglit po nating balikan ang kasaysayan sa panahon po ng Reformasyon. Upang mabasa mo ang kasulatan bago ang Reformasyon na nagsimula ng ipaskil ni Martin Luther ang kanyang 75 sanaysay o thesis sa pintuan po ng simbahan ng Kassel sa Wittenberg sa bansang Alemanya. Kailangang naiintindihan mo ang mga wikang Hebreo, Griego o Latin. Dahil sa loob ng halos 1,000 taon, ang banal na kasulatan ay nasusulat lamang sa mga wikang ito. Sa pagitan po ng taong 1522 at 1534, isinulat po ni Martin Luther ang kasulatan sa wikang Aleman. Bilang resulta ng salin sa Aleman ng kasulatan, nabasa ng mga pangkaraniwang mga tao ang banal na kasulatan. Sa panahong iyon, iniisip po ng simbahan na ang isang kakilakilabot na bagay para sa isang ordinaryong tao ang hawakan sa kanyang mga kamay at bigyan ng pakahulugan ang banal na kasulatan para sa kanyang sarili. Nais po ng simbahan na siya lamang ang magbigay ng pakahulugan sa salita ng Diyos para sa mga pangkaraniwang tao. Pinalakas ni Martin Luther ang reformasyon sa Europa nang isalin niya ang kasulatan sa wikang Aleman. 2 siglo bago si Martin Luther, isinarin po ni Wycliffe ang kasulatan sa wikang English. Ipinakita po ng simbahan ang kanilang damdamin tungkol sa salin ni Wycliffe ng kanilang hukayin at sunugin ang mga buto ng namayapang si Wycliffe. Marami pang mga salin ang sumunod at naglagay sa kasulatan sa kamay ng mga pangkaraniwang mga mamamayan. Naging sanhi ito ng reformasyon dahil maaari nang basahin ng mga pangkaraniwang tao ang banal na kasulatan. Daang libong mga tao ang sumama sa reformasyon noong mga panahon iyon. Sila ay tinawag na mga protestante. Ang salitang protestante ay nangangahulugang tumayo at tumutol. Tinutulan po ng mga protestante ang mga katuruan ng simbahang katoliko na sa kanilang opinyon ay hindi nakabatay dito po sa banal na kasulatan. Nang ituro ni Jesus ang malaking bahagi po ng Mateo Kabanata 5, ang panahon ni Jesus ay katulad para sa mga lingkod ng Diyos sa mga araw bago ang reformasyon. Kayo na nakasama kong sumuri sa lumang tipan, natatandaan pa ba ninyo na ang mga mamamayang Hebreo ay dinalang bihag sa Babylonia, na sa bandang huli ay naging Persya, habang ang mga mamamayang Hebreo ay mga bihag? Lubhang nagalit si Nehemiah sa kanila dahil nakalimutan na nila ang wika ng kanilang mga ninuno. Hindi na sila makabasa ng wikang Hebreo. Nang makabalik sila mula sa pagkabihag, ang gamit na nilang wika ay Aramaic, na kanilang natutunan sa Babylonia at Persya. Ang wikang Aramaic ang kanilang naging pangunahing wika. Karamihan po sa kanila ay hindi na makabasa ng wikang Hebreo.
Subalit ang mga eskreba at mga Pariseo ay nagtuturo sa kanila ng kautusan ni Moses ay nakakabasa at nakakaintindi ng Hebreo na nagbigay sa kanila ng kalamangan sa mga pangkaraniwang mga Hudyo na hindi makabasa ng banal na kasulatan dahil hindi sila makabasa ng wikang Hebreo. Hindi magawang pabulaanan ng mga ordinaryong mga Hudyo ang mga sinasabi ng mga eskreba dahil tanging ang mga eskreba ang nakakabasa ng banal na kasulatan. Iyan po ang kalagayan ng mga mamamayang Hudyo sa panahon po ni Kristo. Ngayon, balikan na natin ang ating aralin. Kung titingnan mo ang 6 na mga talata dito po sa Mateo Kabanata 5, sa isang magandang salin, matatanto mo na ang bahaging ito ng 5 kabanata nitong Mateo ay maaaring hatiin sa 6 na talata. Obserbahan mo na sa simula ng bawat talatang ito, sinasabi po ni Jesus ang ganito, "Sinabi noon, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon." Madalas kapag sinasabi ni Jesus, "Sinabi noon," hindi niya sinisipi si Moses. Sinisipi niya ang mga eskreba at mga Pariseo. Sinisipi niya ang mga itinuro ang mga eskreba na wala naman sa kasulatan at hindi yung itinuro ni Moises. Kapag binigyan po ng mga eskreba ng pakahulugan ang mga sinulat ni Moses, hindi sumasang-ayon si Jesus sa kanilang interpretasyon o paliwanag. Nakita mo kaibigan, hinarap ni Jesus ang mga reliyosong grupo sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Sa maraming mga salita, tila sinasabi ni Jesus, "Sinasabi ng mga eskreba at mga Pariseo sa inyo, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo." Binibigyan ng mga eskreba at Pariseo ng interpretasyon si Moses sa kanilang sariling paraan, ngunit ngayon bibigyan ko ng interpretasyon si Moses sa tamang paraan, ang paraan ng Diyos. Mga kaibigan, kung obserbahan ninyo ang kaibahan sa pagitan po ni Jesus at ng mga reliyosong grupo sa paraan ng kanilang pagbibigay paliwanag o interpretasyon kay Moses, ang pagharap ni Jesus sa kanila, maaari mong ilarawan ang puso ng kanilang kaibahan sa ganitong pamamaraan. Kapag itinuturo ni Jesus ang kautusan ng Diyos, bago niya gamitin ang kautusan ng Diyos sa buhay ng mga tao, pinadadaan muna niya ang kautusan ng Diyos sa presma ng pag-ibig ng Diyos. Pagkatapos sa kaniya, ginagamit ito sa buhay po ng mga tao. Hindi po ganito ang ginagawa ng mga eskreba at Pariseo. Kapag itinuturo nila ang kautusan ng Diyos o ang kautusan ni Moises, kinukuha nila ang kautusan ng Diyos at pinapalo nila ang mga tao gamit ang kautusan. Tila hindi nila nauunawaan o naaalala ang layunin o hangarin sa puso ng Diyos nang ibinigay niya ang kautusan kay Moises dun po sa bundok ng Sinai. Ang laging layunin po ng Diyos sa pagbibigay ng kautusan ay ang kapakanan ng mga tao. Ang kautusan ng Diyos ay ekspresyon o kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos para sa tao. Hindi nakakaligtaan ni Jesus ang layunin na nasa puso ng Diyos nang ibigay niya sa tao ang kanyang kautusan. Kapag itinuturo ni Jesus ang kautusan ng Diyos, lagi niya itong pinapadaan sa presma ng pag-ibig ng Diyos bago niya ito gamitin sa buhay po ng mga tao. Sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumingin kayo sa paanan ng bundok. Nakikita ba ninyo ang lahat ng mga tao sa ibaba? Sila ay may mga problema. Isang dahilan kung bakit sila ay may mga problema ay ito. Sila ay parang mga tupa na walang pastol. Hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos. Dapat alam ninyo ang salita ng Diyos bago kayo bumaba sa kanila at turuan sila ng salita ng Diyos. Subalit kapag ginawa ninyo ito, dapat alam ninyo kung papaano gamitin ang salita ng Diyos." Mga giliw kong taga-subaybay, tandaan po ninyo ang layunin ng kautusan na nasa puso ng Diyos nang ibigay niya ang banal na kautusan. Ito po ay laging ang pag-ibig ng Diyos para sa tao. Ang kautusan ay hindi nagmula sa isang sadista na nakaupo sa langit na gumagawa ng mga kautusan upang tayo ay pahirapan. Ang kautusan ng Diyos ay nagmula sa mapagmahal na puso ng Diyos para sa kapakanan ng tao. Mga kaibigan, naalala pa ba ninyo ang sinabi ko nung sinuri natin ang aklat ng Exodus? Nang inaral natin ang kautusan ng Diyos sa Exodus, sinabi ko na kapag sinabi ng kautusan ng Diyos na ang isang bagay ay tama, malalaman mo sa bandang huli na ang konsekwensya nito ay mabuti. Kapag sinabi ng kautusan ng Diyos na ang isang bagay ay mali, malalaman mo sa bandang huli na ang konsekwensya nito o bunga nito ay bagay na masama. Ngayon dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya na mahirapan tayo dahil sa mga negatibong konsekwensya o bunga ng paggawa ng mali.
Kaya naman na ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan. Maaring hindi alam o nakalimutan ng mga eskreba at mga Pariseo ang tunay na layunin ng kautusan. Nalalaman ni Jesus ang layunin ng kautusan at hindi niya nakakalimutan ang ganap na layunin ng Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang kautusan sa kanyang mga tao. Magpatuloy po tayo. Sa isang okasyon, ipinakita at inilarawan ni Jesus ang kaibahan niya sa mga reliyosong grupo. Habang siya at kanyang mga apostol ay naglalakad sa isang bukirin, kumakain ng kanyang mga alagad ng mga butil. Noon ay araw ng pamamahinga o Sabat. Sinasabi ng reliyosong tradisyon na hindi mo maaring gawin ang ginagawa ng mga apostol sa araw ng pamamahinga. Kaya't nagalit ang mga eskreba at mga Pariseo at sinabi nila ang ganito, "Tingnan mo kung ano ang ginagawa ng iyong mga alagad." Yun po ay naitala sa Mateo kabanatang 12, talatang 1 hanggang sa 13. Ngunit sinabi po ni Jesus, "Naaalala ba ninyo kung ano ang ginawa ni David nang siya ay magutom habang tinatakasan niya si Saul?" Mga kaibigan, si David at ang kanyang mga tauhan ay gutom na gutom. Nalalaman po ni David na may mesa para sa handog na tinapay sa templo at laging mayroong tinapay sa misang iyon. Sinabi ng kautusan na tanging mga saserdote lamang ang maaaring kumain sa mga handog na tinapay. Ngunit pumunta si David sa templo at sinabi niya kay Abiatar na isang saserdote, "Ibigay mo sa akin ang mga tinapay." At ibinigay ng saserdote kay David ang mga tinapay. Pinuri po ni Jesus si David sa kanyang ginawa. Dahil ang layunin ng mesa para sa handog na tinapay ay ang sabihin sa tao, maaari kayong bigyan ng Diyos ng tinapay sa araw-araw. Maaring punan ng Diyos ang inyong pangangailangan sa araw-araw. Ngayon nakalimutan na ng mga eskreba at Pariseo ang tunay na layunin ng mesa para sa handog na tinapay. At hinayaan nilang mamatay sa gutom ang isang tao kaysa bigyan siya ng tinapay mula sa misang yaon. Sinabi po ni Jesus, "Kayo ay mapagpaimbabaw. Hindi ginawa ng Diyos ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga at pagkatapos ay lumalang siya ng tao upang sumunod sa batas na ito. Nilalang ng Diyos ang tao pagkatapos ay ginawa niya ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga para sa kapakanan ng tao." Yan po ay mababasa sa Marcos kabanata 2, talatang 27. Hindi ito nakalimutan ng Panginoong Hesukristo. Ngunit nakalimutan ito ng mga eskreba at Pariseo. Ngunit ang tanong, kaibigan, nakalimutan mo rin ba ito? Ilan kaya sa atin ang parang mga Pariseo sa ating pagbabasa at pagsunod sa banal na kasulatan? Bilang ilustrasyon, nais kong ibahagi po sa inyo ang kwentong ito tungkol sa isang binata. Hindi ko malilimutan ang isang binata na lumapit sa akin bilang kanyang pastor. Siya ay isa ng mananampalataya nang lumapit siya sa akin. Siya ay 23 taong gulang at nasa hukbong pandagat. At mahirap ang naging buhay niya. Habang siya ay nasa serbisyo, namuhay siya sa kasalanan. Nang siya ay 20 taong gulang, dahil sa kalasingan, pinakasalan niya ang isang serbidora sa isang bahay inuman. Nang mawala na ang kanyang kalasingan, hiniwalayan niya ang babae. Nang siya ay 23 taong gulang na, pumunta siya sa aming kongregasyon at siya ay naging mananampalataya. Nang sinabi niya sa kanyang ina, "Ako po ay naipanganak ng muli." Sinabi ng kanyang ina, "Maganda, ngunit ngayon nais kong malaman mo na hindi ka na maaaring mag-asawang muli dahil ikaw ay nakipagdiborsyo sa babaeng pinakasalan mo noon. Kung ikaw ay isang magiging mananampalataya, hindi ka na maaaring mag-asawa pang muli." Kaya naman lumapit sa akin ang binatang ito. Siya ay naging mananampalataya kay Kristo pagkatapos niyang marinig ang aking sermon tungkol sa salitang inaring ganap. Mga kaibigan, matututunan po natin pagsapit natin sa aklat ng Roma na ang salitang inaring ganap ay nangangahulugang para bang ako ay hindi nagkasala. Sa aking sermon na narinig ng binata sa aking kwento, sinabi ko, nang manalig ka sa kamatayan ni Kristo para sa iyong kaligtasan, pinatawad ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan. Tinanggal ng Diyos sa kwento ng iyong buhay ang mga bahagi kung saan ka nagkasala. Kaya naman pagdating ng araw
Kapag muling pinanood ng Diyos ang iyong buhay, wala na siyang makikita pang mga kasalanan. Ipinangaral ko ito sa aking sermon. Nang puntahan ako ng binatang yaon, sinabi niya, "Ako ay may problema, pastor. Narinig kong sinabi mo na nang manalig ako sa kamatayan ni Kristo para sa aking kaligtasan, inaring ganap ako ng Diyos na para bang hindi ako nagkasala. Lahat ng kasalanang nagawa ko ay tinanggal ng Diyos sa kwento ng aking buhay. Ngunit sinabi sa akin ng aking ina na mapapatawad ako ng Diyos sa lahat ng aking nagawang kasalanan maliban sa ginawa kong pakikipagdiborsyo sa isang babae na pinakasalan ko nang ako ay malasing. At sinabi rin ng aking ina na hindi makakalimutan ng Diyos ang ginawa kong iyon dahil dito hindi na ako makakapag-asawang muli at mananatili akong mag-isa sa nalalabing taon ng aking buhay." Ganito ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Mga mahal naming tagapakinig, ano sa palagay ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan para sa binata sa ating kwento? Ano ang layunin ng Diyos sa kanyang puso nang pasimulan niya ang kautusan sa pag-aasawa? Nang ibigay ng Diyos ang kautusan sa pag-aasawa, ang layunin ng Diyos sa kanyang puso ay ang pamilya. Isang masayang pamilya ng mga mananampalataya. Nais ng Diyos na ang binata sa ating kwento ay magkaroon ng masayang tahanan ng mga mananampalataya. Iyan ang dahilan kung bakit nagbigay ang Diyos ng kautusan sa pag-aasawa. Ngayon, bakit mo kukunin ang batas na naglalayon na mabigyan siya ng isang masayang tahanan at gamitin mo ito para sabihin sa kanya, hindi ka na magkakaroon ng isang masayang pag-aasawa o tahanan? Mga kaibigan, ganyan po ang ginawa ng mga eskreba sa mga Pariseo. Nakalimutan nila na ang kautusan ng Diyos ay nagmula sa mapagmahal na puso ng Diyos. Kaya naman ganun nila ipinapatupad ang mga kautusan ng Diyos sa mga tao. Tinatawag natin itong ang titik ng kautusan. Maaari kang magwasak ng mga tao sa pamamagitan ng kasulatan. Ito po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nang sinabi niya ang ganito, ang titik ng kautusan ay pumapatay. Yan po ay sa 2 Korinto, Kabanata 3, talata 6. Sa bahagi pong ito ng Mateo, Kabanata 5, sinasabi po ni Jesus, una sa lahat, kailangan ninyong maging matuwid. Kapag naintindihan ninyo ang aking pilosopiya sa kasulatan, hindi kayo magkakaroon ng mapagpaimbabaw na kabanalan. Hihigitan ng inyong kabanalan ang mga reliyosong tao, mga eskreba at mga Pariseo. Sinasabi din po ni Jesus, kailangan ninyong matutunan ang tungkol sa aking pilosopiya para sa kasulatan. Mga kaibigan, huwag kayong padala sa titik ng kautusan. Hindi po ito ang pamamaraan ng Diyos. Naparito si Jesus upang kayo ay magkaroon ng buhay, isang masaganang buhay. Piliin ninyong gawin ang tama at sumunod kayo kay Hesukristo. Sa atin pong pagpapatuloy, binibigyan tayo ni Jesus ng mga talata kung saan tinatalakay niya ang ating relasyon sa mga tao sa paanan po ng bundok. Nagbigay si Jesus ng isang talata na may kinalaman sa ating pakikipagrelasyon sa taong inilalarawan niya bilang ating kapatid. Sinabi niya, narinig ninyo na sinasabi ng mga tao nung unang panahon, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulul ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Yan po ay sa Mateo, Kabanata 5, mga talatang 21 hanggang sa 24. Sinabi pa ni Jesus, ngayon kapag bumaba kayo, dapat kayong makisalamuha sa mga tao. Mayroong iba't ibang uri ng mga tao doon. Una, may mga tao doon na tatawagin ninyong kapatid. Kailangan ninyong pagbutihin ang inyong pakikipagsalamuha sa inyong kapatid. Sinabi po na isang tao ganito, ang mabuhay sa langit kasama ng mga banal na minamahal natin, o iyan ay kaluwalhatian. Ngunit ang mabuhay sa lupa kasama ang mga taong kilala natin, o ibang kwento iyan. Hindi po laging madali ang makisalamuha sa ating kapwa mananampalataya o kapatid. Sinasabi ng isang aklat na nabasa ko, ang pinakamalaking problema ng mga misyonero ay ang ibang misyonero.
Iyan po ang pinakamalaking problema na mayroon ang mga misyonero. Ang kapwa misyonero. Ngayon sinasabi ni Jesus, kung kayo ay magiging aking mga solusyon at aking mga tugon, kailangan ninyong makisalamuha sa inyong mga kapatid dahil ang bawat mananampalataya ay kabilang sa isang kawan. Mga kaibigan, itinuturo po sa atin ng mga mapapalad ang pagiging mananampalataya ay parang isang kurso na may bahaging lecture at bahaging laboratorio. Kapag ang mga biologo o kimiko ay nagtuturo, laging dalawang bahagi ang kanilang kurso, paglilecture at laboratorio. Ayaw sa laboratorio ng ilan sa mga mag-aaral. Ang bahaging lecture ay madali, ngunit ang bahaging laboratorio ay mahirap at dito mo gagamitin ang mga natutunan mo sa lecture. Kapag naintindihan mo kung ano ang sinasabi ni Jesus sa tuktok ng bundok, matatanto mong sinasabi ni Jesus na ang pagiging mananampalataya ay may bahaging laboratorio. Nang magturo si Jesus sa tuktok ng bundok, iyan ang bahaging lecture. Ngunit nang ipamuhay na ng mga alagad ang kanya mga turo sa paanan ng bundok, iyan ang bahaging laboratorio. Sinasabi rin ni Jesus na ang pagiging mananampalataya ay pagiging bahagi ng isang kupunan. Kaya naman kailangan mong pagbutihin ang pakikisalamuha mo sa iyong kapatid. Hindi po natin maaakay ang mundo kung tayong mga mananampalataya ay hindi magkasundo sa isa't isa. Papaano mo maaakay ang mundo kung hindi mo magawang makisalamuha ng maayos sa iyong kapatid? Mga mahal naming tagapakinig, obserbahan po ninyo ang mga prioridad dito. Nang inaral po natin ang tungkol sa pagtukso kay Jesus, sinabi ko na may mensahe sa pangyayaring iyon na madalas maipahayag sa kasulatan, na maaring lagumin sa dalawang salita. Ang mensaheng ito ay Diyos muna. Ang Diyos ang laging una. Ngayon pansinin po ninyo na dito sa Sermon sa Bundok, mayroon tayong exemption o taliwa sa panuntunan ito. Sinasabi sa atin ni Jesus na kapag lalapit ka sa Diyos upang manalangin at hindi maayos ang relasyon mo sa iyong kapatid, pansinin po ninyo ang prioridad. Una, humayo ka. Pagkatapos, lumapit ka. Una ang iyong kapatid, pagkatapos ang Diyos. Pinapakita po ng prioridad na ito ang pagpapahalaga na inilalagay ni Jesus sa iyong relasyon sa iyong kapatid. Dapat munang makipagkasundo ka sa iyong kapatid bago ka lumapit at mag-alay ng handog sa Diyos. Sa atin pong nakaraang sesyon, sinimula nating suriin ang isang malaking sipi ng kasulatan sa 5 kabanata ng Mateo na pinamagatan kong makatuwirang pakikipagkapwa-tao. Ang siping ito ay nagsimula po sa Mateo kabanata 5 talatang 21. At nagtatapos naman ito sa Mateo kabanata 5 talatang 48. Hinahati po ng ilang sali ng kasulatan ang siping ito sa 6 na talata. Sa bawat talata, tinuturuan tayo ni Jesus kung papaano makisalamuha sa iba't ibang uri ng mga tao sa ating buhay. Sa una sa 6 na talata, sinasabi sa atin ni Jesus kung papaano makisalamuha sa ating kapatid, ang ating kapwa-alagad. Tinatalakay po ng sumunod na talata ang ating relasyon sa taong inilarawan ni Jesus bilang ating kalaban o katunggali. Pagkatapos tinalakay ni Jesus ang ating relasyon sa ating kaaway. Ngayon, ano ang kaibahan sa pagitan ng kalaban at kaaway? Sinabi po ng isang tao, kapag ikaw ay nangangalakal sa isang pamilihan, 2 bagay ang maaari mong kitain, pera at karanasan. Kapag nakipagnegosyo ka sa iyong kalaban, lagi napapasakan niya ang pera at sa inyo naman ay karanasan. Ang iyong kalaban ang iyong kakompetensya. Siya ang iyong katunggali. Ang mundo ay puno ng kompetisyon. Kaya tinuturuan tayo ng talatang ito na makipag-ayos sa ating mga kalaban o katunggali. Habang may pagkakataon pa, kapag inaral mo ang talatang ito, makikita mong tinuturuan tayo ni Jesus na makipamuhay ng payapa sa ating mga kakompetensya, sa ating mga katunggali na nagbibigay sa atin ng karanasan habang kinukuha nila ang pera. May ilang tao na gustong-gustong magipagtunggali. Napakabilis nilang sabihin, kakalad ka rin kita sa korte, ihahabla kita. Sinasabi po ni Jesus, hindi, hindi, hindi. Hanggat maaari, makipag-ayos ka sa iyong katunggali. Nasa sa iyo man o hindi ang kontrol sa iyong pakikipagkasundo. Makipag-ayos ka sa kanya. Sa susunod po na talata,
nagbigay si Jesus ng mga turo tungkol sa mga kababaihan. Mula sa konteksto nito, sa palagay ko, mga kalalakihan lamang ang tinuturuan ni Jesus sa tuktok ng bundok. Naniniwala akong ang mga taong dumalo sa unang pulong ng mga mananampalataya, kung tawagin po natin, ay puro kalalakihan dahil nagsalita si Jesus sa kanila tungkol sa mga kababaihan. Itinuro niya ang tungkol sa kanilang pangkalahatang pakikipagrelasyon sa mga kababaihan at sa kanilang mga asawa. Kaya naman, kumbinsido ako na itong unang pulong ng mga mananampalataya ay dinaluhan lamang ng mga kalalakihan. Nang magsalita si Jesus sa mga alagad tungkol sa mga kababaihan, sinabi niya ang ganito, "Itinuro ng kautusan ni Moises, huwag kayong makiapid. Ngunit sinasabi ko, sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa sa kanyang mga mata ay nagkasala na ng pakikiapid sa kanyang puso. Kaya naman kung ang inyong mata, maging ang pinakamabuti ninyong mata, ay maging sanhi ng inyong pagkakasala, dukitin ninyo ito at itapon. Mas mabuti pang masira ang bahagi ng inyong katawan kaysa maitapon kayo ng buo sa impyerno. At kung ang inyong kamay ay maging sanhi ng inyong pagkakasala, maging ituman ang inyong kanang kamay, putulin ninyo ito at itapon. Mas mabuti ang maputulan kayo ng kamay kaysa mapunta kayo sa impyerno." Yan po ay sa Mateo, Kabanata 5, talatang 29 hanggang sa 30. Muli, heto ang isang turo ni Jesus na madalas mali ang nagiging pakahulugan ng mga tao. Isang araw nilapitan ako ng isang negosyante at tinanong niya ako, "Sinabi ba ni Jesus na ang mag-isip ng malaswang kaisipan sa isang magandang babae ay kasing sama ng aktwal na pangangalo niya?" Sinabi ko, "Hindi." Sinasabi ng ekspresyon ng kanyang mukha na hindi niya inaasahan ang sagot kong hindi. Sinabi ko, "Mukhang nalungkot ka." At sinabi niya, "Alam mo kung pareho sila, natitiyak ko kung ano ang mas nakakatuwa." Ganon siya mag-isip. Nagugulat ako sa mga taong nag-iisip na sinasabi ni Jesus na ang pag-iisip ng pangangalo niya ay kasing sama ng aktwal na paggawa nito. Hindi po ganoon ang sinabi ni Jesus. Hayaan po ninyong ulitin ko ito bilang pagbibigay diin. Sinasabi dito ni Jesus, "Tumingin kayo sa ibaba ng bundok. Nakikita ba ninyo ang lahat ng mga problema ng mga tao sa ibaba? Marami sa mga problema doon ay bunga ng kawalan ng kontrol ng mga tao sa kanilang pakikipagrelasyon sa ibang kasarian. Ngayon kung kayo ay magiging aking mga tugon at aking mga solusyon, kailangan ninyong ayusin ang inyong pakikipagrelasyon sa ibang kasarian. Sa ibang mga salita, dapat ninyong matutunang kontrolin ang simbuyo ng inyong damdamin. Dapat ninyong kontrolin ang problema ng kasalanang sexual." Mga kaibigan, ito po ang tunay na tinatalakay ni Jesus. Ang kasalanang sexual. Nagtuturo si Jesus tungkol sa pinagmumula ng kasalanan. Ang mapanlinlang na kasalanan, ang pagkakasunod-sunod ng kasalanan, ngunit lalong-lalo na solusyon sa kasalanang sexual. Ito ang puso ng kanyang katuruan sa kasalanang sexual. Sinabi ni Jesus, kung talagang ayaw mong magkasala ng kasalanang sexual, huwag kang titingin. Mga kaibigan, bilang aplikasyon, ang turo ni Jesus tungkol sa pagdukot sa mata ay nangangahulugang kung ang inyong nakikita ang sanhi ng inyong pagkakasala, tumigil kayo sa pagtingin sa bagay na ito o huwag na ninyong tingnan ang bagay na ito. Noong 325 AD, sa konseho po ng Nicaea, ipinasa ng simbahan ang batas na nagsasabing mali ang pumutol ng isang parte ng iyong katawan. Batay sa kasulatan ito at sa iba pang kasulatan sa Mateo, Kabanatang 19. Ginawang yunoko ng ama ng simbahan na si Origen ang kanyang sarili dahil sa talatang ito. Hindi ganoon ang itinuturo ni Jesus. Hindi itinuturo ni Jesus na dapat kapunin ng mga kalalakihan ang kanilang mga sarili upang mapaglabanan ang kasalanang sexual. Hindi po itinuturo ni Jesus na ang mga kalalakihan ay manalangin ng ganito, Diyos ko, tanggalin mo ang aking sexualidad upang hindi ako magkasala. Ibinigay po sa atin ng Diyos ang sexualidad. Ang pakikipagtalik ay magandang bagay. Itinuro ni Jesus na dapat matutunang kontrolin ng mga kalalakihan ang kanilang sexualidad at dapat silang manalangin ng ganito, Diyos ko, tulungan mo akong kontrolin ang aking sexualidad. Doon po sa unang pulong ng mga mananampalataya,
Tinuturuan ni Jesus ang mga kalalakihan ng ganito, kung hindi ninyo matututunang hayaan ng Diyos na kontrolin ang inyong sexualidad, hindi kayo magiging bahagi ng aking solusyon at bahagi ng aking tugon. Maraming mga dakilang tao na nagsimula bilang mga solusyon at tugon para kay Jesus, ngunit ngayon ay hindi na mga solusyon at tugon dahil sa kasalanang sexual. Hindi nila natutunang hayaan ng Diyos na kontrolin ang kanilang sexualidad. Bilang buod sa mga turo ni Jesus, sinasabi po niya, ang kasalanang sexual ay nagsisimula sa iyong nakikita. Ang kasalanan ay nagsisimula sa isang kaisipan. Sa unang kabanata ng sulat ni Santiago, makikita po natin ang tinatawag na ang anatomya ng kasalanan. Una, makakakita ka ng bagay na maaring tawaging pain upang akit. Pagkatapos, iisipin mo ang tungkol sa pain at lagi mong iisipin ang tungkol sa pangakit. Ito po ang tinatawag na pagnanasa ng banal na kasulatan. Sinasabi sa atin ni Jesus na nagsisimula ang kasalanan sa isang pangakit o pain, isang pagtingin at isang pagnanasa. Hindi po sinasabi ni Jesus na ang pag-iisip ng pangangalo niya ay kasing sama ng aktwal na pangangalo niya. Itinuturo ni Jesus na ang isyo ay ganito, gusto ba ninyong magkasala o hindi? Kung ayaw ninyo magkasala, pigilan na ninyo ang kasalanan bago pa ito magsimula. Huwag kayong tumingin at huwag magnasa. Dahil kung titingin kayo, magnanasa kayo. At kasunod noon ay matutokso kayo. At kapag kayo ay sumuko sa tukso, doon na kayo magkakasala. Inilalarawan ng kasulatan ang konsekwensya ng inyong kasalanan sa pamamagitan ng paggamit ng salitang kamatayan. Kapag inaral mo ang konsekwensya ng kasalanan, makakarating ka sa ganitong konklusyon. Walang anumang dulot na kabutihan ang kasalanan. Heto po ang isang kwento na may kaugnayan sa ating pinag-uusapan. Pinag-uusapan po ng isang kapulungan ng mga manggagawa sa hukuman para po sa mga pampamilyang problema ang tungkol sa pangangalo niya na talamak noon hanggang ngayon. Habang binabasa po nila ang kanilang mga tala at dokumento, sinasabi ng mga hindi mananampalatayang mga hukom na ito na ang pangangalo niya ay totoong hindi mabuti. Nasabi ko sa aking sarili, bakit kaya di nila mapaniwalaan ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Sa pang-7 kautusan, sinabi ng Diyos na ang pangangalo niya ay hindi mabuti. Kapag sinabi ng Diyos na ang pangangalo niya ay mali, nangangahulugan ito na ang konsekwensya ng pangangalo niya ay hindi mabuti. Hindi man lamang binanggit ng mga hukom ang pang-7 utos. Basta lamang nila sinasabi, tingnan ninyo ang mga konsekwensyang ito. Batay sa mga konsekwensya, ang pangangalo niya ay talagang masama. Mga kaibigan, napaisip din ako sa isa sa kanilang mga konklusyon. Ayon sa mga taong ito, ang mga tao ay hindi nangangalo niya o nagkakasala sa mismong oras ng tukso. Kakasala na sila bago pa man sila umalis ng bahay dahil sila ay mayroong ganitong kaisipan. Kung kaya ko, gagawin ko. Mga mahal naming tagapakinig, sa ating kultura sa panahon po ngayon, kung ganito mag-isip ang isang tao, hindi magtatagal at makakatagpo siya ng ibang tao na kapareho niyang mag-isip. Kaya naman napakadali na para sa kanila ang mga lunya o magkaroon ng ibang kapareha maliban sa kanilang asawa. Dahil ganito sila mag-isip. Magpatuloy po tayo. Sinasabi ni Jesus na ang pangangalo niya ay may mga nakakasirang resulta sa mga tao sa paanan ng bundok. Isipin ninyo ang epekto ng mga konsekwensya ng pangangalo niya sa mga anak. Isipin ninyo ang tinatawag nating mga karapatan ng mga anak. Sinasabi po ni Jesus, kung nais ninyong maging bahagi ng aking solusyon at aking tugon, dapat ninyong matutunan na ang batas sa pag-aasawa at pamilya ay isang sagradong kautusan. Ang batas ng pag-aasawa at pamilya ay plano ng Diyos para magdala ng sapat na mga tao sa sangkatauhan. Sinisira ng pangangalo niya ang sagradong kautusang ito. Ang pangalawang talata ng mga katuruan ni Jesus para sa mga kalalakihan sa tuktok ng bundok ay tumatalakay po sa kanilang relasyon sa kanilang mga asawa. Sa konteksto, ang sinasabi ni Jesus sa talatang ito ay ganito, ang relasyon mo sa iyong asawa ay isang permanenteng pakikipagrelasyon. Mga kaibigan, sa mga pananalitang ito, mahigpit na ibinuhol ni Jesus ang bigkis ng pag-aasawa. Itinuturo niya na ang pag-aasawa ay relasyon na panghabang buhay. Itinuro niya ito sa iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan. Bakit kaya ginawa ni Jesus na ang relasyon ng pag-aasawa ay panghabang buhay? Isang dahilan ay ang
mga karapatan ng mga anak. Ang mga anak ay may karapatang maipanganak sa isang matatag at mapagkalingang tahanan ang ibibigay natin sa ating mga anak kung ang pag-aasawa ay hindi permanente. Anong seguridad ang tatanggapin ng mga anak natin kung talabak na ang pangangalo niya? Ang diborsyo ay isa ng epidemya ngayon. Isang dahilan ng diborsyo o paghihiwalay ay ang kataksilan at lahat ng konsekwensya nito. Kapag may epidemya ng paghihiwalay, mayroon ding epidemya ng mga anak na nasasaktan. Kaya naman itinuturo ni Jesus sa mga kalalakihan, kung nais ninyo maging bahagi ng aking tugon, bahagi ng aking solusyon, ayusin ninyo ang inyong relasyon sa ibang kasarian at ayusin ninyo ang inyong relasyon sa inyong asawa. Mga kaibigan, madalas po nating marinig ang ganito. Ang pinakamagandang depensa ay isang magandang opensa. Marahil totoo. Ang pinakamagandang depensa na mayroon ka laban sa pangangalo niya ay ang pagkakaroon ng isang masayang pag-aasawa at tiyaking ang iyong pangangailangan ay natutugunan sa iyong sariling tahanan. Kung ikaw ay mayroong magandang sexual na relasyon sa iyong asawa, hindi ka magiging mahina laban sa pangangalo niya. Sa huling bahagi po ng Mateo, Kabanata 5, itinuro din po ni Jesus sa mga kalalakihang ito na napakahalaga para sa kanila ang maging matapat sa lahat ng kanilang pakikipagnegosyo. Pagkatapos sila po ay tinuruan niya kung papaano makisama sa kanilang mga kapitbahay at ganoon din sa kanilang mga kaaway. Sa 6 na talata ng Mateo Kabanata 5, si Jesus ay nagturo tungkol sa mga pakikipagrelasyon. Dapat kang maging matuwid, dapat alam mo kung papaano gamitin ang salita ng Diyos sa iyong sariling buhay at pagkatapos sa buhay ng ibang tao. Dapat mong matutunan kung papaano gamitin ang salita ng Diyos sa iyong buhay at sa lahat ng iyong pakikipagrelasyon. Si Jesus ay may malasakit sa relasyon mo sa iyong kapatid, sa iyong kalaban, sa ibang kasarian, sa iyong asawa, sa iyong kapitbahay at sa iyong kaaway. Ito ang nilalaman ng bahaging ito ng Mateo, Kabanata 5. Kaibigan, habang pinag-aaralan mo ang bawat talata dito po sa malaking bahagi ng Mateo, Kabanata 5, alalahanin mong ang mga ito ay may kinalaman kung papaano ka magiging bahagi ng solusyon sa lahat ng mga pangangailangan ng sangkatauhan sa paanan ng bundok. Nananalig akong ikaw ay bahagi na ng solusyon sa lahat ng mga problema. Ngunit kung hindi pa, ang tanong ko ay ganito. Nais mo bang maging isa sa mga solusyon? Maaari kang maging bahagi ng solusyon at ang unang hakbang ay ang ipahayag mo ang iyong mga kasalanan at tanggapin mo ang kamatayan ni Hesukristo bilang kabayaran sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo ang kapatawaran ng Diyos para sa iyong mga kasalanan at sabihin mo sa Kanya na nais mong maging bahagi ng Kanyang solusyon at tingin mo sa Kanya na tulungan kang matapat na sumunod sa Kanya araw-araw. Kaibigan, ikaw ba ay bahagi ng problema o pumapayag ka bang gamitin ng Diyos upang maging bahagi ng Kanyang solusyon? Upang mangyari ito, dapat munang hayaan mo ang Diyos na gumawa sa buhay mo upang magkaroon ka ng tamang pakikipagrelasyon sa Kanya. Dalangin namin na nagawa mo na ito, ngunit kung hindi pa, maaari mo itong gawin ngayon. Pagkatapos, maaari mo nang gamitin ang Kanyang pag-ibig sa lahat ng iyong pakikipagrelasyon. Hanggang sa muli, dumaloy nawa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo papunta sa mga tao sa paligid mo.